Magandang araw, ngayon nga po ay nandito na naman tayo sa birthdayhan. Ito nga po ay birthday ni Ate Chloe, ang anak ng aking kapatid na si Daisy. Nag-chat nga sa amin ang kapatid kong si Daisy. Ang sabi nga niya ay magpuntahan daw kami dahil iso-surprise nga niya ang anak niya si Ate Chloe. Nauna na nga kami ni Baby Max pupunta dito dahil nga sumabay kami kay Bunso, galing nga siya sa school. At dito na nga kami dumiretso. At eto nga, nakaredy na nga ang lahat ng pagkain. Ang alang mag-isa lahat ang nag-prepare niyan dahil nasa school nga si Ate Chloe at si Ate Angel. Bigla nga may nag-doorbell, akala nga namin ay si Ate Chloe na, nagmamadali nga ako. Ay sus, si General Problem pala ang dumating at humabol pa nga sa birthday ni Ate Chloe. Talaga naman itong si General Problem, bigla na lang dumadating na walang pasabi. Nagtanggal na nga siya kaagad ng sapatos, ang sabi nga niya ano daw ang gagawin. Sabi namin isusurprise nga si Ate Chloe. Sakto nga na dumating siya, ayun may kasama nga kaming magsusurprise kay Ate Chloe. At sabi nga niya siya na lang daw ang maghahawak ng cake. Maya-maya nga lang ay kasunod na nga ng Mr. kong dumating si Ate Angel. Akala nga din namin ay si Ate Chloe, nagmamadali nga kami. Habang nagsasandok nga ng pagkain itong si Daisy, yung Mr. ko naman nakabantay nga dun sa may gate. Sabi niya siya na raw bahalang magbantay, bilisan daw namin at baka nga daw biglang dumating na si Ate Chloe. Habang nagsasandok nga kami, ay sabi nga ng Mr. ko may dumating daw, yung pala mga kaklasmate niya, ito ni Ate Angel, ang kanyang mga best friend. Dito nga ay sinalubong na nga sila ni Angel, pinapasok na nga sila at baka maabutan sila ni Ate Chloe. Itinago nga namin yung mga sapatos. At charan, eto nga, dumating na nga si Ate Chloe at tuwang-tuwa nga siya. Dahil habang papasok nga siya, ay kinakantahan na nga siya dito ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Sige. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Ate Chloe! Hablo na lang. Yay! Palakpak! Dito nga ay nagulat kami. Ang sabi nga ni Ate Chloe ay alam daw niya talaga. Yun pala ay alam niya na isusurprise nga siya kasi nga nabasa niya pala sa group chat namin. Kaya nga ayun, mission failed nga ang kanyang mami. At dahil isa na nga rin ako sa may kasalanan dito kung bakit nga nalaman ni Ate Chloe. Nag-send pa naman ako ng picture sa group chat. Ang sabi ko nga sa kanila ay magpuntahan na nga dito habang wala pa si Ate Chloe. Chinat nga rin pala ni Daisy itong mga kaklasmate ni Ate Chloe. Ang sabi nga niya ay sumabay sila kay Chloe, kunyari ay may pupuntahan sila sa crossing pero dito rin sila pupunta. Nahalata na nga rin pala daw ni Ate Chloe na dito nga sila pupunta. Sabi nga ng mga kaklasmate niya kaya daw pala nakangiti si Ate Chloe habang naglalakad. At eto na nga, tapos na nga ang usapan at nakamove on na nga ang lahat kaya kainan na nga at ginutom na ang mga person. Pinauna na nga ni Daisy pakainin itong mga estudyante dahil siguradong gutom na nga ito dahil galing nga sila sa school. Dito nga ay sinabihan ko na rin yung mister ko na sumabay na nga kumain dahil galing nga rin siya sa biyahe. Ang sabi nga niya ay rice daw ang kanyang kakainin kaya ayan, rice talaga yung sinasandok niya dyan. Dahil nakakita nga siya ng masarap na ulam kaya rice talaga yung hinahanap niya. At halatang tuwang-tuwa nga siya nung nakita nga niya yung ulam. Mukhang mapaparami na naman nga ang kain niya dito. At dito nga ay nagkakainan na nga rin yung mga kaklasmate nila. At eto naman yung may birthday. Ayan, kakain na nga rin po siya. Ang sabi nga niya sa mami niya, sana pinera na lang daw ng mami niya. Dahil nga po ayaw din talaga ni Ate Chloe na pinaghahanda siya ng kanyang mami. Dito nga ay dumating na rin ang aming Ate Princess, galing nga siya sa school. At naabutan nga niya yung mga estudyante niya nandito kumakain. Dahil nakaupo nga yung isang estudyante niya, bigla siyang tumayo. Ang sabi niya, uupo si Ma'am Princess. Sabi ni Ate Princess, sige lang anak, maupo ka lang dyan, hindi ko naman babawasan yung grade mo. Pinabuksan na nga rin ni Ate Angel itong ice cream dahil nga bibigyan niya yung mga kaklasmate niya. Meron nga rin silang bisitang kapitbahay, ayan, pinagsandok nga rin niya ng ice cream. Ito na nga, dumating na nga si Baby Max kasama nga ang kanyang daddy. Saya nga ni Baby Max dito dahil meron na naman daw birthday cake, o ayan, napapasayaw pa siya. Sumunod naman nga dumating ito nga sila ate, o ayan, may dala pa siyang pasalubong kay Ate Chloe. Gumawa nga siya ng malagkit rice, yung inangit na tinatawag.
Kasama nga niyang dumating sila tatay at ayan si Kuya Ismi. Dumating na nga din. Kunyari nga ay nahiya siya dahil nga may camera daw. Sabi niya, naku, andito na naman yung vlogger. Pagdating nga niya ay pinuntahan nga niya kaagad si Ate Princess, ang kanyang bunso at panganay na anak. Dahil nga nag-iisa lang si Ate Princess, kaya siya na rin yung bunso at panganay. At eto na nga po ang aming tatay, sumandok na nga siyang mag-isa, hindi na nga siya nagpasandok, halatang nagugutom na nga. At ayan, nagkaroon pa nga ng pila, dumating na nga rin si Bunso at sabay-sabay nga silang kumukuha. Ayun nga si ate, kaya pala nawawala, nakatago pala sa kwarto, doon nga kumakain. Eto na naman si ate, kumukuha na naman nga po ng pagkain. Si Baby Max naman ay tuwang-tuwa nga dito at napapasayaw pa nga siya habang kumakain sila. Kaya naman pala tuwang-tuwa ay may ginagawa nga siya, oh. Tingnan nyo naman guys, yung cake pala ang trip niya. Dahil favorite nga ni Baby Max itong cake, ayan tingnan nyo naman, napapasayaw pa talaga. Lalo na nga kapag magbablow ng cake ay tuwang-tuwa nga yan. Kahit nga walang kalaro yan si Baby Max ay masayahing bata yan. Kukuha nga pala ng cake itong mga kaklasmate ni Ate Chloe. Tingnan nyo naman si Baby Max, hindi nga magpapatalo at may hawak nga rin siyang plato. Kaya nga kinuha na ito ng kaklasmate ni Ate Chloe at siya na nga ang maglalagay ng cake kay Max. Iniwan na nga ni Max dahil alam niyang bibigyan na siya ng cake at ayun, pumuwesto na nga siya dun sa may tapat ng lamesa. Ang sumunod naman niyang dumating ay ito nga sila Cory at si Kuya Atru. Kasama na nga rin si Kuya Francis dahil tapos na nga siyang magluto ng munay. Nung umalis nga ako sa bahay ay katatapos nga lang niyang magluto ng munay kaya nga late na silang dumating. Kay Bunso nga pala ako sumabay papunta dito. Ayan nga, ginutom nga si Bunso. Dahil galing nga rin siya sa school, nagturo nga siya. At ako nga pala yung nag-alaga kay Baby Max, kaya sabay na nga kaming pumunta dito. Sabi ko kay Kuya AK ay mag-smile naman siya dahil nagbibideo ako. Ay, tingnan nyo naman guys ang ginawa. Puro nga kalukuhan itong si Kuya AK. Dito na nga rin si Kuya, kagagaling nga lang daw niya sa meeting at dito na nga siya dumiretso. Dito nga ay gutom na nga ang lahat. Ayan nga, pati nga si Daisy ay kumain na rin. Kanina pa nga siya nagugutom dahil pagod na pagod nga. Dumating na nga rin pala dito si Jet, ang boyfriend ng aking pamangkin na si Princess. O, tignan nyo naman guys, napakagwapo nga niya ni Kuya Jet. Ang sabi nga ni Ate Princess ay isama siya sa video at baka raw merong mag-mind sa kanyang boyfriend. Dumating na nga rin pala si Kuya Raven kasama ang kanyang mommy at daddy at syempre kasama na rin dyan si Baby Aya. Tuwang-tuwa nga kami dito kay Kuya Raven dahil nga ito ay napakadaldal. Nandito na nga rin si Baby Aya at ayan nga, medyo masama daw ang pakiramdam dahil daw binakunahan niya si Baby Aya. 2 bakuna nga raw ang ginawa sa kanya kaya nga ang hirap patawanin. Ayan nga, pinag-aagawan nga nila si Baby Aya. Nakakatuwa nga itong si Baby Aya kapag kinakausap mo nga. Parang matured na talaga siya dahil nga napakagaling makipag-usap at mukhang nakakaintindi naman. Dito nga ay hindi nga nila mapatawa si Baby Aya. Parang ingilala na. Paano ba? Ano? Paano ba gusto kausap dyan? Ha? Paano gusto kausap? Magaling eh. Bumabalik na siguro din. Bago yung ano eh. Nang matapos na nga po ang kainan, ito nagsisimula na nga ang mga Charot. At pati nga itong si Ate Angel at Ate Chloe, tignan nyo naman guys. Ang kinabahan niya sa kanyang mga tito at tita. Nagbalot na nga rin sila ng ice cream at baka raw maubusan sila. At dito naman ay nagbabalot nga ng cake si Emon. Sabi nga niya kukuha na daw siya, wala naman daw nakatingin. Ayan nga, kanya-kanyang balot na nga ang lahat. Tignan nyo naman guys, kanya-kanyang supo. Nagulat nga din ako itong mister ko. Aba, nagbabalot nga rin siya at takot din palang maubusan. Ang sabi ko sa kanya, huwag siya mag-alala dahil nakapagbalot na nga ako. Hindi rin talaga pagpapatalo si ate at si tatay. Tignan nyo naman guys, may mga Sharon na nga. Aba, ito namang si General Problem. Mukhang sinusukat pa nga itong kinuha niya. Ang nag-iisip pa nga kung dadagdagan pa niya pero wala na nang natira dun sa lagayan. At ito namang si Cory at si Bunso ay apurahan nga sa pagsasharo ng ice cream. Ito, bumili nga rin yung aming kapitbahay. Ang ginawa nga ng mister ko ay pumasok nga siya at kinuhanan nga niya ng ice cream. At si ate naman ay tuwang-tuwa paglabas dahil mukhang maraming na-isharo. At ito namang si General Problem, pati ba naman pagkain ng aso, shinaro. At ito naman si Cory, mukhang maraming na-isharo na ice cream. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. God bless us.